Hello, good day. Jeffrey po. Gusto ko lang i-share about the truth about the religion. Yung mga lies nila. Gusto ko lang i-share. Kasi ganito yan. In the decades, ilang dekada na kayo niloloko ng mga religion. Kasi, ang hindi alam ng karamihan tao na ang Bible nilikha, ang Bible binuo, ang Bible ginawa ng Diyos para manampalataya tayo sa Kanya at kay Lord Jesus. At sa panahon na to, makikilala lang natin siya sa pamamagitan ng Biblia. Kung babasahin natin ito. So, ang ginagawa ng mga religion, parang gusto nilang palabasin, parang gusto nilang palabasin at itanim sa utak ng mga tao na ganito. Wait lang po, nasa ko lang yung cam. Na ganito. Na ang Biblia ginawa para sa religion. Parang yun yung ini-inject nila sa utak ng tao. Sa totoo lang. Dahil ang totoo, ito talagang tunay na layunin ng Biblia. Ang tunay na layunin ng Biblia ay para malaman at matutunan natin ang kalooban ng Diyos at manampalataya tayo sa Diyos. Diba? Kasi ang ginagawa ng mga religion dito, nagbabasa ng mga verse, ng mga para hindi. Ginagamit nila yung Biblia para umanib kayo sa kanila. Halimbawa sa Katoliko or sa born again, ginagamit nila yung Bible o yung mga aral para umanib kayo sa kanila. Pero hindi talaga ganunan kalayunin ng Biblia. Kung aaralan natin at babasahin natin ng Biblia, ang tunay na layunin ng Biblia ay matutunan natin yung aral at manampalataya tayo sa Diyos. Hindi yung katulad ng pinapaisip ng mga religion sa atin na ginagamit nila yung Biblia para umanib kayo sa kanila. Para sumali kayo sa kanila or umanib. Ganun yun. Hindi yung totoo. Kasi ang tinalaga ng Diyos na tagamamagitan ng tao sa Diyos ay si Kristo. Hindi yung mga religion. Kaya walang mga silbihan. Dahil ang totoo, ang Biblia ay para matuto tayo, para malaman natin ang kalooban ng Diyos. Para malaman natin ang kalooban ng Diyos at sumampalataya tayo sa Kanya. Hindi umanib sa mga religion. Kasi ganun yung nangyayari. Parang gusto nila palabasin na sila ang dahilan. Na sila ang dahilan kaya kayo maliligtas. Hindi. Napakalinaw na nasusulat sa John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. So meaning, maniniwala at sasampalataya ka kay Kristo, doon ka lang maliligtas. Yan yung kabulukan ng mga religion, Yan yung kabulukan nila. Diba, i-explain nila sa yung Biblia. Di ba, explain nila sa yung Biblia, papaliwanag sa iyo, ganun, papaliwanag sa iyo. Ngayon, ikaw naman yung isip mo naman, ay totoo nga yung sinasabi ni pastor, ay totoo nga yung sinasabi ni ministro. Ngayon, di ba, aanib kayo tuloy sa kanila. Ibig sabihin lang nun, ginagamit nila yung Biblia para umanib kayo sa sekta nila. Hindi ganun ang layunin ng Diyos. Hindi ganun ang layunin ng Biblia. Ang layunin ng Biblia ay ganito. Upang makilala natin ang Diyos Ama at si Kristo at manampalataya tayo sa kanila. Yun yung tunay na layunin ng Biblia. Hindi layunin ng Biblia na maging Katoliko ka o maging Iglesia ni Kristo ka o maging born again ka. Hindi para dyan nilikha.
ang Biblia. Hindi yan ang layunin ng Biblia. Ang layunin ng Biblia, para matuto tayo sa kalooban ng Diyos at makilala natin ng gusto si Kristo at manampalataya tayo kay Jesus, kay Panginoong Jesucristo at sa Diyos. Kasi ang nangyayari kasi pag yung nangyayari ngayon, huwag sasabihin ng mga ministro or mga pastor, mga pare. Ganito, sinabi sa versikulo, ganito, ganyan. Tapos ngayon naman, wala, binubola-bola kung ano nung pinagsasabi. Tapos sasabihin naman ng tao, walang alam eh. Walang alam sa tunay na layunin ng Biblia eh. Walang alam. Ay, totoo nga yung sinasabi ni ministro. Ay, totoo nga yung sinasabi ni pastor. Ay, totoo nga yung sinasabi ni Eliseo Soriano. Ay, totoo nga yung sinasabi ni Ede Villanueva. Ay, totoo nga yung sinasabi ni Eduardo Manal. Aanib sa kanila ngayon. Hindi nila alam yung totoong layunin ng Biblia. Yung Biblia nilikha para makilala mo si Jesucristo at ang Diyos Ama at para manampalataya ka sa kanila. Hindi katulad ng ginagawa ng mga religion, magbabasa at mag-explain ng verse sa Bible. Ay, totoo nga yung pinapaliwanag ni pastor. Aanib ka, hindi naman yan. Nilikha ang Biblia para umanib ka sa mga religion? Hindi ganon. Nilikha ang Biblia para makilala mo at manampalataya ka kay Kristo at sa Diyos. Yun. Wala na itong henerasyon na to, itong panahon na to, wala mga ligaw na to. Tingnan mo, hindi nila alam yung tunay na layunin ng Biblia. Hindi nila naiintindihan. Parang gustong palabasin ng mga religion. Ginawa ito ng Diyos para umanib ka sa amin. Bakit? Diba? Umanib ka sa amin, maliligtas ka. Kalokohan yan. Si Kristo lang makapagliligtas sa tao. Walang reliyon na makapagliligtas sa tao. Yung mga tao lang yun. Di ba kung papurihan, ay, ganito pala ang mga sinabi ni Ka Eduardo. Ay, ganito pala yung Villanueva. Puta, parang sila na yung sinasamba at pinapapaburihan ng tao. Hindi na yung si Kristo at saka yung Diyos Ama. Di ba? Ibig sa Diyos yung papuri. Ano nangyayari? Ang papuri na pupunta na sa mga tao. Yan yung mga religion. Yan yung patunay na pera ng talagang habol ng mga yan. Totoo lang. Pera lang talaga, pera lang. Wala talagang mga alam yan kasi kung aaralin natin at lalawakan natin yung isip natin, bakit kaya nilikha ng Diyos ang Biblia? Bakit kaya pinasulat yan? Bakit kaya sinabi yan sa tao? Para nga magkaroon tayo ng perspective na may mas mataas sa lahat. Na may mas mataas sa atin. Yun ang Diyos Ama at si Panginoong Jesucristo. Diba? Nalinaw-linaw na sinabi sa banal na kasuratin, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish and have everlasting life. Kanino maniniwala? Kay Kristo. Whoever believes in Him yan. Sino ba yung begotten Son? Diba? Ano yan? Sa Ede Villanueva, sa Eduardo Manalo, sa Felix? Hindi. Si Kristo. Kung sino yung maniniwala kay Kristo, ay maliligtas. Tsaka ito yung ipapaliwanag ko kung paano nyo malalaman kung may impluensya ni Satanas yung tao. Kasi pag may kakita mo kagad kung may impluensya ni Satanas yung tao kadalasan punong-puno ng impluensya ni Satanas yung tao. Pag gustong yumaman, pag gusto niya mas angat siya sa iba, mas gusto niya siya lang ang ginagalang ng iba, kung gusto niya inaamo-amo siya. Kasi ganito yan malalaman mo Kasi, si Satanas kasi, nakikipantay sa Diyos. Nakikipantay sa Diyos Kaya nga siya pinalaya sa langit nakikipantay siya Tapos yung, di ba, so kanino manggagaling yun?
Di ba? Kanino mang gagaling? Yung impluensya na hindi kay Satanas. Di ba? Alam nga na sa Diyos manggaling yan at kay Kristo hindi. Kay Satanas galing yan. Sa totoo lang. Reggie, Shopee. Doon mo na makikita talaga eh. Doon mo makikita talaga yung katotohanan talaga. Na yung gusto, yung tao, yung punong-puno ng impluensya ni Satanas. Kasi yung gusto niya siya lang yung angat. Gusto niya, ang gusto niya, siya lang ang angat. Pag nakikita niya umaangat yung ibang tao, nagagalit siya, nai-insecure siya, naiinggit siya. Gusto lang yun yung may impluensya ni Satanas. Gusto lang niya, siya lang nangingibabaw sa lahat. Yun. Pag ganun yung tao, punong-puno ng impluensya ni Satanas yun. Tapos yung gusto yung feeling righteous, yung feeling mataas, yung feeling tama, yung feeling perfecto, yung feeling mataas. Yun ang indication na makikita mo na punong-puno ng impluensya ni Satanas yan. Kaya yung mga hindi ko naman tinitira to, no? Kaya yung mga iglesia ni Kristo talaga, ganyan yung mga ugali nila. Kaya nung patunay na punong-puno ng impluensya ni Satanas yan. Kasi ba't diba? Nasusulat sa Biblia, ang Diyos ay hindi nagtatangi ng mga tao. Diba? Hindi niya parang gusto kasi palabasin nila na parang nilikha ang mundo para iligtas sila. Yun eh. Kasi parang yun yung pinapalabas nila. Na parang nilikha ng Diyos yung mundo para iligtas sila. Dahil sila lang yung tama, dahil sila lang yung mabuti. Hindi ganun. Kasi ganito yung talagang minuhusgahan nila talaga isa. Diba sabi ng Diyos, huwag kang muhusgahan ng kapwa mo, ganun ka rin muhusgahan. Ganun. Kasi biro mo naman, diba? Yung inutos sa kanila, ng sekta nila. Huwag niyong palalabasin ang inyong mga anak. Dahil baka may influensya ng ibang tao. Dahil may influensya daw ng ibang tao. So meaning ganito. Diba? So meaning ganito. Sila lang yung perfecto, sila lang yung tama, sila lang yung mabuti. Yung buong mundo, masama na. Kasi pinapalayo nila yung yung anak nila sa mundo eh. Diba? Sa realidad eh. Diba? Kinukulong nila sa bahay nila. Tapos yun, diba? Dinidiktahan nila eh. So meaning, ang tingin nila sa sarili nila, righteous. Ang tingin nila sa sarili nila, perfecto. Ang tingin nila sa sarili nila, sila ang malinis, sila ang mabuti. At yung buong mundo, masama na. Diba? Ganun ang eh. Ganun yung gusto nila palabasin eh. Ganun. Ba't nila nilalayo yung anak nila sa inyo? Bakit? Diba? Ikaw, kahit napakabuti mo tao, bawal kang makipagkaibigan sa kanila kasi hindi ka members na. Ibig sabihin na, magiging mabuti ka lang pag nagpamiyembro ka sa kanila. Parang ganun yung gusto nila palabasin eh. Magiging mabuti ka lang pag nagpamiyembro ka sa kanila. Parang ganun eh. Ibig sabihin, parang pinapalabas nila, ang kabutihan nasa kanila lang. Ibig sabihin, parang pinapalabas nila yung Biblia ginawa ng Diyos para sa kanila. Ang ganun yun eh. Kasi sinabi nila, sila lang maliligtas eh. Ibig sabihin, ang pinapalabas nila, nilikha ng Diyos ang mundo para iligtas sila. Diba? Ang ganun eh. Diba? Kaya yung mag-isip. Kaya kaya hindi totoo yung mga religion na yan. Hindi totoo yan. Dahil alam mo ang kaligtasan, ang totoo kaligtasan, hindi sekta, hindi mga religion. Ang kaligtasan, pag-ibig. Na nasusulat sa 1 John chapter 4 verse 8. Nasusulat doon sa 1 John chapter 4 verse 8, nasusulat doon, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. So meaning, pag-ibig ang kaligtasan ng tao. Hindi religion, hindi sekta, hindi gawang mabuti.
kundi pag-ibig. Ano? Ano yan? Binabakapan niya ng utos ni Kristo. Ganito. Unang utos, iibigin mo ang Panginoong mong Diyos ng buong puso mo, ng buong pag-iisip mo, ng buong kaluluwa mo. Na siyang una at pinakadakilang utos. At ikalawa, iibigin mo ang kapwa mo gaya ng sarili mo. So meaning, yung utos na rin na yun ni Kristo, ang nagpapatunay na ang kaligtasan ay ang pag-ibig. Diba? Ibigin mo ang Diyos, ibigin mo yung kapwa mo. Ibig sabihin, ang kaligtasan ng tao, pag-ibig. Diba? Hindi mga religion, katarantado-buwan yan. Kaya yung mga members niyan, yung mga religion sa buong mundo, mga members niyan, milyon-milyon yan, milyon-milyon. Kala nila ligtas sila eh. Kala nila yun. Wala na talaga. Kasi itong mga sinasabi ko, hindi nila ituturo to. Kasi bakit hindi nila ituturo? Kasi mawawalan sila ng kita, mawawalan sila ng pera. Hindi na ituturo yan, sabi ko sa inyo. Maniwala man kayo o sa hindi nila ituturo yan. Kasi mawawalan sila ng pera. Gagamitin na yung Biblia. Ganito kasi ganito ginagawa nila, parang inaangkin nila yung Biblia eh. Sasabihin ng ministro o kaya ng pastor. Ang sinabi sa versikulo 2, versikulo 8 na ganito, ganyan. No, ganun, ganyan. Sinasabi. Ay, totoo nga yung sinasabi ni pastor. Putang ina. Kanino bang aral yun? Sa pastor? Hindi, kay Kristo. Dapat kay Kristo ka mananampalataya. Mga tao, mga tanga. Ay, totoo nga yung sinasabi ni ministro. Diba? Kaninong aral yun? Ba't yung ministro yung pinupuri nyo? Diba? Dapat kay Kristo kayo mananampalataya, hindi sa mga lintik na yan. Okay. Puno ng kamangmangan talaga eh. Tragis na yan. Sabi ko sa inyo, wala na. Talaga maiimpyerno na lahat ng tao rito. Sabi, ayon sa versikulo 6, versikulo 8, na ganito, ganyan. Sasabihin na nakikinig naman yung mga bubo, ng mga membro. Ay, naku! Totoo nga, yung sinasabi ni ministro. Ay, totoo nga, yung sinasabi ni pastor. Totoo, bilib na bilib. Hindi naman lang nila naiisip, kanino bang aral yun? Sa ministro nyo? Ba't yan ang pinupurihan nyo? Hindi naman niya aral yun. Di ba? Ang Biblia, pinasulat niya ng Diyos, ng Biblia, para magkaroon ka ng pananampalataya at paniniwala sa Kanya. Yun. Hindi paniniwala sa mga religion at sa mga pastor at sa mga kung sino-sino. Sasabihin. At ang nakasulat sa Mateo 3, versikulo 9, ay ganito, ganyan. Yung mga tangang bugok ng mga miyembro. Ay, totoo nga ang sinasabi ni ministro. Ay, totoo nga ang sinasabi ni pastor. Oo nga. Hindi ba lang nila iniisip, kanino bang aral yun? Di ba? Ang pinapurihan niya, yung ministro o yung pastor, hindi si Kristo. Kanino bang aral yun? Sa pastor? Kay Kristo. Yun ang hindi nila naiintindihan at hindi nila naiisip. Tingnan mo, tayong bilib na bilib yung mga bugok eh. Mga walang utak kasi eh. Hindi nag-iisip, hindi nag-aaral, mga bugok. Ay, tama nga ang sinabi ni pastor at ni ministro na nasusulat sa Mateo chapter 4 verse 9. Ay, naku, totoo nga. Puta, hindi man lang nila naisip. Kanino bang aral yan? Sa ministro? Hindi, di ba? Ba't sa ministro kayo nananampalataya, hindi kay Kristo? Kanino bang aral yung pinangangaral yan? Diyan, di ba ginagawa siya ng tanga eh. Ginagawa ng tanga yung mga yan. Bilib na bilib lima yung mga bubo kasi hindi nag-iisip eh. Hindi nag-aaral, hindi nag-iisip. Mga walang alam. Kaya gano'n. Kung ano lang yung marinig nila sa mga pastor nila, sa mga ministro nila, yun na. Ay!
totoo nga yung sinasabi ni pastor. Ay, totoo nga yung sinasabi ni ministro. Hindi naman ganun yun. Kanino bang aral yan? Kay Kristo. Bakit ka sa pastor at sa ministro pinupuri mo at pinaniniwalaan mo, di ba? Hindi naman niya aral yun. Binasa lang niya yun eh. Ganun yun. Kaya itong panahon na to, wala na to. Puro tanga ng mga tao dito. Totoo lang. Magalit na kung sino magalit. Bakit? Kayo mag-isip. Totoo ba yung sinasabi ko o hindi? Di ba? Kung hindi totoo yung sinasabi ko, magalit kayo. Pero kung totoo naman yung sinasabi ko, ba't kayo magagalit? Di ba? Totoo naman yung sinasabi ko. Di ba? Magbabasa ng verse sa Bible. Sa tayo sa Mateo, ang kapal ng mukha pa ng ministro o ng pastor eh. Ayon sa Mateo, chapter 9, verse 4, ay ganito, ganyan. Yung mga members naman. Uy, totoo nga ang sinasabi ni ministro. Ay, totoo nga yung sinasabi ni pastor. Hindi man lang nila naisip, kanino bang aral yung binabasa? Sa ministro? Sa pastor? Hindi. Pinasimulan lang niya ng mga Katoliko. Tingnan ka ng Katoliko, nagtangahan sila, dami na naging tanga. Yung mga Iglesia ni Cristo, yung mga Katoliko, yung mga born again, tapos yung nagdami yan ng mga tanga. Di ba? Tagal-tagal na dekada na. Di ba? Kung totoo yung mga religion yan, kung totoo yung mga yan, kung mga religion o mga ngaral na yan, kung totoo yan, di sana nasa impyerno na ngayon si Satanas. Di sana ng panahon na to, punong-puno na ng kabutihan at pag-ibig sa isa't isa. Wala nang masama dito. Malamang ngayon pa lang, magkakaroon na dito ng buhay na walang hanggan. Kasi nga, nag-iibigan na yung tao. Kasi kung pag-aaralan natin yung banal na kasulatan, ang nililipol ng Diyos, yung masasama, yung hindi marunong umibig. Yun yung nililipol niya. Di ba? Kung nakikita niya nagmamahalan na ang tao, di ba? Malamang, wala nang paghihirap at pagdurusa rito. Malamang si Satanas at mga demonyo nasa impyerno na hindi nangyari ba? Hindi. Kasi pinagtatangan na ng mga religion. Di ba? Dapat yung mga religion na yan, sila dapat ang nag-aalis ng kasalanan eh. Totoo lang. Hindi si Kristo. Dapat yung mga, kung totoo yung mga, yung Biblia kasi, ang purpose talaga ng Biblia ganito. Kaya nilikha ang Biblia, kaya niloob ng Diyos yung Biblia, para mawala ang kasamaan at kasalanan sa mundo. Yun ang purpose ng Biblia. Na para matutunan natin, ay ganito pala yung pagkakasala ni ganito, ay ganito pala yung ginawa ni Ibataran, kaya pala nagkasala siya, ay ganito pala yung ginawa ni ganito pala yung ginawa ni Haring David, kaya nagalit yung Diyos, ay ganito pala yung ginawa ni Solomon, kaya pala tinakwili siya ng Diyos, yung mga ganun. Pero hindi tinuturo ba sa inyo? Hindi. Basa na ng basa, tapos pili ng verse kung ano yung topic na yung pambilog ng ulo nyo. Hindi nyo alam yung aral nga eh. Yung Biblia, aral yan. Di ba? Ano ba yung aral? Ay, ganito pala yung ugali ni Solomon dati, kaya pala ang dami pala niyang asawa, no? Kaya pala nagalit yung Diyos sa kanya. Hindi ko gagawin yun. Di ba? Dahil labag yun sa kalooban ng Diyos, yung ginawa ni Haring Solomon. Ay, ganito yung pala ginawa ni Haring David. Ay, hindi ko gagawin yan kasi masama pala yan, kasi paparusahan ng Diyos. Ay, ganito pala yung ginawa ni Moises, naging tapat siya at naging talagang nanampalataya at nag-umibig sa Diyos. Ay, ganun ang gagawin ko. Dapat ganun. Hindi yung ayon sa versikulo 18, 9, ang pagkain ng tubol ay nakakasigla. Putlang ilang yan ang putla. Tangina mga bobo na. Mga bobo na. Putang ina niyan, ang galing talaga ni ministro. Totoo talaga yung sinasabi ni ministro, mga kapatid. Putang ina, hindi nila alam puta. Hindi nila alam yung purpose ng Biblia eh.
Tapos yung paniniwalang katolikong katangahan. Pag nakakaranas, yung pinuturo pa ng pari ito mga paring tanga Pag nakakaranas kayo ng paghihirap, sinusubukan kayo ng Diyos. Sumasaulol ba kayo? Ba't kayo susubukan ng Diyos? Ano kayo, propeta? Parang tatang po, mga bobo yan. Ay naku. Ay naku mga tanga. Ang sinusubukan ng Diyos, yan si Job. Yan si Abraham. Ano ang pagsubok ni Abraham? Di ba yung ialay niya si Isaac? Di ba? Ialay niya si Isaac. Tapos nangatwira pa nga si Abraham Ba't yung pinapaalay sa akin na kaisa kong anak si Isaac? Di ba ganyan ang ginagawa ng mga Diyos-Diyosang si Baal? Sabi hindi, makinig ka sa akin, ialay mo sa amin. Kaya yung ialay niya, inawat siya Kasi gusto lang talaga ng Diyos makita yung katapatan ni Abraham kung ano talaga yung nasa puso niya. Ganun ang Diyos Kung ano talaga yung nasa puso mo, yun yung gusto niyang malaman. Kung totoo ka sa sarili mo at kung totoo ka sa nararamdaman mo para sa Kanya at sa pananampalataya mo para sa Kanya. Di ba? Mas pinili ni Abraham ang pananampalataya sa Diyos kaysa sa sarili niyang anak. Kaya nga, kahit niya malabag sa kalooban niya, papatay niya Dahil mas mahal niya ang Diyos kaysa sa anak niya. Yun yung pinatunayan ni Abraham sa Diyos. Kaya nga siya naging kaibigan Di ba? Dahil nakita na niya yung totoong katapatan ni Abraham sa Diyos. Di ba? Yun. Tsaka kung susubukan ka ng Diyos, hindi niya padadaanin kung kani-kanino. Hindi kayo tudaanin pa. Tingnan mo si Abraham. Wala kasing common sense, hindi kasi nag-aaral. Di ba yung tao, hindi nag-aaral Tingnan mo si Abraham. Sino ang nakipag-usap? Sino ang nagbigay ng pagsubok? Di ba? So, yung Diyos mismo ang nagsabi. Sabi niya, ialay mo sa akin yung anak mo. Siya mismo, yung Diyos mismo ang nagsabi, ialay mo sa akin ang anak mo. Umakit ka ng bundok. Horeb ba yun? Basta horeb ba yun? Umakit sa bundok. Ialay mo yung anak mo. Pag ganun, di ba, inawat ng Diyos sa pamamagitan ng anghel, huwag mo sasaktan yung bata sapagkat totoo ka ng nananampalataya at umiibig sa akin at hindi mo sa akin ipinagkaitang kaisa-isa mong anak, ikaw ay karapat-dapat sa akin. Ayun, ganun ang Diyos Hindi yan dadaan kani-kanino. Sabi naman ng pare, pag nahihirapan kayo sa buhay, sinusubukan kayo ng Diyos. Ulul! Pag ina mo, paano mo nalaman? Tarantado ka pala Kaya maniniwala sa mga basa sinabi sa Biblia Sumpain ang taong tumitiwala sa tao. Pag ang tao nagsasabi, huwag kayong magtitiwala, lalo na sa panahon na to. Diba? Okay lang paniwalaan yan kung propeta yan, kung mga apostol yan, kung si Kristo yan, pwede yung paniwalaan. Diba? Pero yung mga sabi-sabi lang ng tao, huwag yung paniniwalaan yan. Tangina yan. Lagi niyong iisipin, lagi niyong tatandaan, ang Biblia, nilikha para sa kabutihan at kaligtasan ng tao. Diba? Para gawin nila ang tama na naaayon sa kalooban ng Diyos. Yun yung Biblia. Hindi yung katulad ng ginagamit ng mga religion na gagamitin yung Biblia para umanib ka sa kanila. Diba? Hindi ganun. Hindi yun ang kalooban ng Diyos. Kagustuhan lang nila yun. Diba? Ginagamit nila yung Biblia para umanib ka sa kanila. Diba? Ginagamit nila yung Bible para umanib ka. Para umanib ka sa kanila. Diba? Isang malaking katarantaduhan yan. Diba? Yung ginagawa na kayong tanga ng mga religion nyo, sa totoo lang. Nabubwisit lang talaga ako Ay, totoo nga ang sinasabi ni ministro. Ay, nababasa nga sa Biblia, bilib na bilib yung mga gago Hindi man lang nila naiisip, kanino bang aral yan? Sa ministro? Pag may nakasulat pa, Iglesia ni Cristo. Akala mo talaga, si Cristo nangangaral sa kanila Wala namang sinabing ganyan siya
Ang nagpagulo lang talaga sa sa Biblia, alam mo yung nagpagulo? Yung dinagdag ng mga Romano, yung church, yung word na church o iglesia, yun ang nagpagulo sa tao. Wala naman talagang ganun. Ang meron lang Christianity, walang church. Yun yung totoo. Kaya nagkagulo-gulo na eh. Kaya nagkagulo-gulo na. Kaya yun, lala na. Kaya wala na maliligtas ngayon kasi wala na talagang katotohanan dito. Tingnan mo, yung Biblia ko. Diba? Imbis kay Kristo ka manampalataya at maniwala, imbis sa Diyos sa maniwala at manampalataya. Sino ang umaaway ng kapurian? Yan o yung mga ministro, yung sekta. Hindi naman tatag ni Kristo yan eh. Christianity. Wala na, tangahan na rito. Imbis na pag nabasa mo yung Biblia, imbis na mananampalataya kay Kristo at sa Diyos Ama. Kanino ko nakikinig? Di ba? Ay! Totoo nga. Aral ni Kristo Ay! Totoo nga yung sinasabi ni ministro. Ay! Totoo nga yung sinasabi ni pastor. Nasusulat nga. Bakit kanino bang aral yun? Sa ministro? Sa pastor? Hindi, kay Kristo. Bakit diyan kayo naniniwala? Ba't aanib kayo dyan? Mga tarantado, hindi mga nag-iisip, makuha ng mga bobo, mga walang utak. Di ba? Imbis naman ng palataya kay Kristo dahil aral niya yun. Kaya nga niya aral eh. Kaya nga niya pinasulat sa Biblia dahil aral niya yun eh. Kanino naniniwala? Ay, aanib ako sa INC. Ay, aanib ako sa JIL. Ay, magiging atoli ako. Kasi yun yung natutunan ko. Mga ulul. Mga tang na aral ni Kristo, aanib ka. Nagagong puta. Hanggang dito na, maraming salamat. Ingat kayo lagi. God bless us all. Good day.